Hindi kapartido malamang ni Governor Fernando kung bakit hindi po siya naiimpormahan man lang, mga kababayan. SunWest ni Saldico, sponsor sa NPA. Correct! Bertod Ayanami, tamang-tama ka. Sapagkat yan ang sinabi sa akin ni Saldico. Nang kaharap ko yan, kasama po si former Director General Alex Paul Monteagudo, Martin Romualdez at Saldico. At saan nila itinago itong mga bogus na mga investigators ng ICC bago dukutin si Pangulong Duterte sa Maidas Hotel po sa Pasay. At may isa pang hotel na konektado din kay Romualdez. Ayun, mga kababayan, nabubunyag na ngayon ang mga iskandalo kung bakit parang Diyos sila ng pera, no? Kung si former Finance Secretary Mon Del Rosario at isa pa si former Finance Secretary Jess Stanislao, ang pagwawaldas ng gobyernong Marcos at Romualdez ng pera ng mamamayan ay parang akala nila ay namimitas sila ng dahon ng money tree. Unahin po natin ito ang nabubunyag ngayon na ang dalawang kumpanya na associated po sa iskandalo ng flood control ng mga proyektong ninanakaw by the billions of pesos ay konektado kay Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List. No? Ang dalawang kumpanyang ito ay nasa top 15 sa mga pinangalanan po ni Mr. Marcos Jr. At alam naman po natin kung gaano kapoderoso itong si Saldico. At siya nga po ang itinuturo ng mga maraming kongresista and even ni Vice President Sara Duterte kasabwat ni Romualdez kung paano kinakatay at kanilang ginagawang karne norte sa katayan at sindikato ang budget ng Pilipinas. No? Yan po ang pagkakalarawan sa kanila ni Inday Sara Duterte, no? Nang kanilang sinubukan na palusutan ng mga humigit kumulang 19 billion pesos na mga proyektong pang school building construction daw, subalit hindi po dinaan sa konsultasyon at programming ng Department of Education. Samantalang ang head of agency ay si Vice President Sara Duterte at pinalagan po ito ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, itong dalawang kumpanya ng mga contractors ay associated po, nakakonekta na ang founders nila ayon doon sa nakita kong interview na isinagawa ni Karen Davila ay si Saldico at kanyang pamilya, kapatid niya, ang involved sa mga kontrata na ito. Dalawang kumpanya na nasa top 15 na may mga notorious involvement initially dito po sa pangungulimbat di umano as alleged involved sa pangungulimbat sa mga flood control projects na ito. Ang kumpanya ay Hightone at SunWest Corporation. Ang Hightone mukhang nakapangalan, no, sa kapatid ni Saldico at ang SunWest po ang itinuturong founding officer nila at talaga namang hindi maihihiwalay sa personalidad ni Saldico itong SunWest, no, na pinangalanan din dati ito ni Senator Joel Villanueva na na-involve po sa sindikato ng milyones ng pangungontrata sa laptop sa DepEd. No? Pati laptop pinatulan, ano? Hindi lang mga dike at mga kunwari flood control. No? Ano po ba ang iskandalong ito na mukhang nairita at inaapura ni Karen Davila sa kanyang interview? Ang isang kongresista, hindi ko alam kung si Paulo Ortega yon, parang hindi. Pero ini-interview niya isang member ng House of Representatives, so congressman yon. Dahil mabilis ko lang po nakitang video, irritable si Karen Davila. Sabi niya, direkta ko nang tanungin, ipapatawag niyo ba sa special investigation niyo sakaling magkaroon dyan sa House of Representatives itong si Congressman Saldico, sapagkat ang kanyang SunWest Corporation ay nakakuha ng 79 projects ng flood control. Wow! In a matter of 2 years pa lang 79 projects of flood control amounting to over 10 billion pesos. Palakpak kay Saldico! Talagang matador, no? Butcher, matador ng tagakatay ng pundo talaga, no?
At ang isa pa niyang kumpanya na Hightone ay nakakuha ng mga 61 flood control projects, no? So, in a total of 130 plus flood control projects all over the country, nagkakahalaga po ang dalawang kumpanyang ito na kinokontrol ni Saldico, ang SunWest Corporation at ito pong Hightone, ng mga humigit kumulang ay 12 billion pesos. Wow! Tumataginting na 12 billion pesos ang halaga ng flood control projects, numbering to almost 130 flood control projects. No? Talagang maswerte at bumubuhos ang biyaya kay Saldico sa ilalim ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. Hindi po kapanipaniwala na magkukunwaring hindi alam ni Marcos at nila Romualdez na ang SunWest at Hightone ay pagmamay-ari nila Saldico at kumukupo at kumukubra ito ng ganun kalaki at 12 billion pesos. Wow! Grabe ang biyaya. Kung saan mang bumuhos ito, sigurado tayo hindi ito biyaya ng Panginoon. Biyaya ng kademonyuhan ito, mantakin mo ang kademonyuhan. Ang lahat po ng mga kontrata niya, ayon sa inisyal na pag-uulat, ay depektibo. Hindi maayos ang technical completion at hindi man tumutugma sa katotohanan ng proyekto ang pondo na nakuha. Ibig sabihin po, wala pa siguro sa kalahati ng 12 billion ang naipatupad out of 130 projects na ito. Kaya ang unang biktima dito ay ang taong bayan talaga. Kagaya po ng nagmukhang kulukoy at tanga, hindi naman siya tanga, pero nagmukha lang siyang tanga, si Governor Daniel Fernando ng Bulacan, nang pumunta si Marcos at hindi niya alam na may mga flood control projects pala na ipinatupad na palpak, depektibo, wala sa ayos at talagang lantaran ang ebidensya na kinurakot, kinulimbat by the amount of around 5 billion pesos. Sabi ni Governor Fernando, hindi ko alam na may mga flood control projects pala dito dahil ang nagpapatupad po kung hindi regional office ng DPWH ay ang District Engineering Office. Malamang po mga kongresista ito. No? Ilan ba ang kongresista sa Bulacan na hindi kapartido malamang ni Governor Fernando kung bakit hindi po siya naiimpormahan man lang, mga kababayan. SunWest ni Saldico, sponsor sa NPA. Correct! Bertod Ayanami, tamang-tama ka. Sapagkat yan ang sinabi sa akin ni Saldico nang kaharap ko yan kasama po si former Director General Alex Paul Monteagudo ng NICA. Director General. Make it viral, no? That was 2022 April. Nang kaharap ko yan si Saldico, hindi ko nababanggitin, ang tatlo pang mga officers, ang isa retired general pa, na nag-ariglo ng meeting na yon kasi at that time, kunwari, lumalaban siya sa NPA. Yun pala, tama ka. Binanggit mo na Al-Akusi Bertold, si Saldico po ay walang kahihiyang umamin po yan na sila ay nangongolekta nga sa lahat ng kontraktor para punduhan ang NPA operation sa buong Bicol. Wow! That is a direct knowledge on my part. At saksi ko dyan, si Director General ng NICA, Director Alex Paul Monteagudo. At may iba pang kasama. Memorize ko pa po kung saan ang meeting sa Grand Hyatt BGC. Ang party list namin noon, Sambayanan, no? So, malinaw po mga kababayan, na ginagamit niya ito. Pati po itong retired general, no? Kababayan ko pa naman ito sa Iloilo. Pero matino man ito, hindi ko alam, pero naging security officer yata niya ito eh. Iwan ko kung nandyan pa rin sa kanya. Pero tama po kayo
na ang mga operations ng NPA ay hindi nawawala sa Bicol sapagkat nag-aambag-ambagan daw sila according mismo sa revelation ni Saldico. At kung hindi pa dumating si Pangulong Duterte, ang kanyang almost 11 years na kinukontrata na proyekto sa Bicol International Standard of Airport, sana ay hindi po napatapos kung hindi yan sadyang pinursigi ni Pangulong Duterte na lagyan po ng Military Engineering Battalion doon para mapagpapatuloy ang proyekto na kaysa sa Daraga Albay ito, mga kababayan. Mantakin mo almost 11 years bago matapos ang proyektong ito dahil 3 beses po ito inaatake at sinusunog ng mga teroristang salot na CPP, NPA, NDF. Siguro hindi na makatiis sila Saldico, nagbabayad na. At matagal naman naming alam na nagbabayad talaga. I should know about that. Di ba, Kabal? si Kabal po, si Kiko Dalisay na kaibigan natin na pinuno po ng mga former rebels and former cadres sa Bicol region ay alam po ito. So, tama po kayo, kaya ito dapat ay imbestigahan, hindi ng Kongreso, kundi immediately ng Ombudsman na, sapagkat lumalabas, how can a company owned by one single entity na may mga dami siya sa kanyang pamilya, pero siya talaga ang nagpapatakbo, itong SunWest Corporation at itong Hi-Tone ay nakakapagkubra, nakakapagkupo ng mahigit 12 billion pesos. In a matter of 2 years pa lang, ng pagpapatupad ng kanilang diskarte na flood control projects na ang bilang umaabot sa 130, both combined na sa Hi-Tone Corporation and SunWest Corporation. Anep, no, mga kababayan, no? Si Saldico din po ang may-ari ng Misibis Bay. Isa itong high-end resort diyan sa, I think sa Albay ang Misibis Bay. Kung hindi ako nagkakamali, no? At marami pa po na mga involvement si Saldico na dapat nga ay naiimbestigahan ito. Pero ginamit din po si Saldico ni Marcos Jr. at nila Martin Romualdez, no? Nang siya pa po ang humahawak diyan ng makapangyarihan na matador at tagakatay na committee, ang Committee on Appropriations. Parang slaughterhouse, ano? Hindi na House of Representatives, kundi slaughterhouse, no? Ganyan po ang kagarapalan nitong iskandalo ng flood control projects. Nawa po, ito ay mabubuksan sa Senate Blue Ribbon Committee na baka magsisimula na sa Martes, mga kababayan. And sa tingin ko po, nararapat na ito talaga na ibunyag. At wala na pong pagkakatakot-takot pa kasi ang style nito ni Saldico, piperwisyohin kayo ng mga kaso. Magpa-file sa ng mga libel, cyber libel, kung ano-ano pa. And then, syempre, maghahanap ka ng abogado at magpapiyansa ka kung saan-saan niya ipa-file. No? Ganyan po ang mga style ng mga sindikato na pipirwisyohin nila kung sino ang naghahayag ng katotohanan. Ayos? So ito po, mga kababayan, pinangalanan na mismo sa interview ni Karen Davila, 79 flood control projects sa SunWest Corporation ni Saldico at 61 flood control projects, so 140 ang flood control projects na hinawakan nila, amounting total sa dalawang korporasyon nila ng mga kontratistang paninindikato nila, umaabot po sa 12 billion pesos. My goodness. So wala tayong, ano pang hinahanap ni Marcos? No, ito na. This is already a public revelation. It is already a public knowledge sapagkat ito po ay tinalakay na sa interview na ginawa po ni Karen Davila. At yan po ay nasa YouTube na, mga kababayan. Okay? At hindi lang po flood control projects ang alam ko. Billion-billion din po ang nakukuha na proyekto nila Saldico ng Hi-Tone Corporation niya at ng SunWest sa iba pang mga infrastructure projects. In fact, si Vice President Sara Duterte mismo ang nagsasabi na gusto nila ni Martin Romualdez sila ang magpapatupad ng mga school building construction na nagkakahalaga ng mga 19 billion, subalit hindi makikialam ang DepEd. Pwede ba yon na ang end user at beneficiary
at ang agency na may in charge ay walang pakialam at hindi makikialam. Ano yon? Kalokohan, mga kababayan. Kaya po, hindi katakataka na mayroong 160,000 shortage of classrooms sa buong Pilipinas according to the Department of Education na data. Ayan no, mga kababayan, 19 billion ang gustong iparada noon ni Saldico. Ang tanong, nailusot ba nila yan sa GAA 2025 kay nagpalitan na ng posisyon sa DepEd Secretary at si former Senator Sani Angara na ang naging DepEd Secretary. Ang tanong ngayon ay nailusot ba ang ganong parking at pork barrel na diskarte 19 billion no, nila Saldico at Martin Romualdez? Pakisagot po sa tanong na ito, Secretary Sani Angara, the way this information were revealed in public by former DepEd Secretary, ang ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Mantakin mo, kukuntsabahin nila at gusto nilang maging kasabwat si Sara Duterte, papasukan nila ng 24 billion pesos. Additional program for building and school construction, pero ang 19 billion kukunin nila ni Martin Romualdez. Sila ang magpapatupad, sabi ni Sara Duterte. At hindi lang po yan ang karakter at pagkatao ni Martin Romualdez. Itinuturo din po ito si Martin Romualdez na involved sa bribery doon po sa Estados Unidos patungkol sa iskandalusong kaso ng bangayan at mga takeover sa Okada Casino and Resorts. No, isa itong high-end casino resort, ang Okada Manila. Ang bayaran at arigluhan po ay doon nangyari sa Delaware County Court. Malapit lang po ito sa New Jersey, mga kababayan. At ito po ay may court record. Bagamat hindi siya na-convict, but it was entered into a record kasi nagkaroon yata ng settlement of the case. But the record was there that Martin Romualdez was involved in the bribery scandal ng kaso na inaariglo ang takeover at maneuver sa posisyonan na Okada Manila, ang isa sa pinaka-high-end na casino resort sa Pilipinas. Wow! No? So, hindi katakataka na ang ganitong mga iskandalo po ay dumidikit sa mga kagaya po nila Saldico at nila Martin Romualdez at ang kahindik-hindik. Sila po ang nagpupundo noon ng pagpasok ng mga ICC investigators. Illegal po yon sapagkat mahigit na po isang taon na hindi na tayo sakop ng ICC, saka pa nagsimulang mag-imbestiga ang mga ICC investigators at mga prosecutors nila. Ang nag-facilitate po, Martin Romualdez at Saldico. At saan nila itinago itong mga bogus na mga investigators ng ICC bago dukutin si Pangulong Duterte? Sa Maidas Hotel po sa Pasay. At may isa pang hotel na konektado din kay Romualdez. Ayun, mga kababayan, nabubunyag na ngayon ang mga iskandalo kung bakit parang Diyos sila ng pera, no? Kung si former Finance Secretary Mon Del Rosario at isa pa si former Finance Secretary Jess Stanislao ang pagwawaldas ng gobyernong Marcos at Romualdez ng pera ng mamamayan ay parang akala nila ay namimitas sila ng dahon ng money tree. Walang pakundangan, garapalan at gahaman na style ng pagwawaldas at paglulustay sa kabanang bayan. O ano na? Nananawagan po ang taong bayan sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee. Isang tabi na po ninyo ang tinatawag na interparliamentary courtesy. This is now an issue that transcends beyond traditional observance ng mga institutional courtesy and protocol na yan. Ito po ay usapin na ng interes ng mamamayang Pilipino na patuloy po na tinatapakan nila Boy Dracula at Boy Tambaluslos. At ang nangungonsinti, si Marcos mismo. Tapos gigimik-gimik pa siya ng isumbong nyo sa Pangulo ng mga flood control investigation. Pa-website pa siya. Ito na nga, lantaran, ito pa. 2 o 3 korporasyon din po ay konektado naman kay Martin Romualdez, pagmamayari ng Diskaya family. Ito po ang Alpha and Omega, ito po ang St. Timothy at ang St. Gerard Construction and Company.
Mga kababayan, itinuturo po na itong sila Inday Sara Diskaya, not Inday Sara Duterte, sila po ng kanyang pamilya ay biglang bilyonaryo nang makadikit sila kay Martin Romualdez at ibinibigay sa kanila ang bilyon-bilyon na mga proyekto. Kagaya po ng tinitingnan ngayon na involvement nitong grupo ng Alpha and Omega Construction and ng St. Timothy sa maanumaliyang 600 million pesos na flood control project sa Iloilo City. Na ang nagbulgar mismo ay ang alkalde ng lungsod ng Iloilo na si Mayor Raisa Treñas. At ang itinuturo na involved naman, kongresista ng Iloilo City, allegedly si Jamjam Baronda, na barkada din po ni Martin Romualdez. At ayun, so birds of the same feathers flock together. Wrong word. Birds of the same feathers flock together pala. No, mga kababayan, yun po, no, malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw na hindi mo na kailangan itong publicity gimmick na ginagawa ni Marcos na isumbong sa Pangulo at mag-log in sa website, i-report. Anong i-report? These are open scandalous knowledge coming out already in public. So ano pa po ang kailangan mong isumbong? Gawan mo na ng aksyon. I-recommend mo na sa ombudsman na gumawa ng seryosong hakbang, transparent na nakikita ng mamamayan na unahin pong limang ito. Alpha and Omega, St. Timothy at St. Gerard na mga construction groups na konektado kay Speaker Tambaluslos, no? kay Martin Romualdez. And then ang pangalawa po, itong dalawang kumpanya ni Saldico. 5 na. So, mayroon pa pong iskandalo dito, hindi ko pa nakuha ang pangalan ng construction firm. Ang paid up capital, 250,000 pesos lang. Yun lang po ang kanyang paid up capital. So, maliit lang dapat na kumpanya, pero nakakuha po ng mahigit 3 bilyon na proyekto. Wow! In a paid up capital na 250,000, paano niya ipapatupad ang project na nagkakahalaga ng 3 billion mahigit sa flood control project? Ayan. Fong Lee Alok, hello Sir Eric, ayan. Sa Baguio din po, may mga dalawang malalaking kontraktor din dyan na binulgar ni Mayor Magalong, no? Fong Lee Alok sa Baguio ito na ganun din po ang kalakaran, sinindikato. Kaya, yung ating problema sa shortage ng 160,000 classrooms para maayos na makapag-aral ang mahigit kumulang 12 million na population ng mga mag-aaral na mga Pilipino, high school and elementary, mga kababayan, ay ito po na walang pera dahil mahigit po sa hundreds and hundreds of billions of pesos ninanakaw, sinisindikato, kasabwat ang gobyerno, ang mga kongresista, at pati na rin po ang mga mafia na mga sindikato na contractors. Either dami nila, kasosyo nila, or talagang sila na mismo ang kontraktor. Wow! Kagaya ni Dong Gonzales, dyan sa Central Luzon, ganon din po ang ginagawa niya, no? Anak niya yata ngayon, Vice Mayor at Congressman din. And ganon din po kay Martin Romualdez, 3 silang congressman dyan, no? Asawa niya, anak niya, at siya. Family reunion. Ginawa ng family reunion. Ginawang family enterprise ang Kongreso, no? May binabanggit dati yan si the late Antique Governor Evilio Javier. Bagamat ang kanyang pagpapahayag noon ay sa salitang kinaraya, ang meaning po explain ko na lang, no? Sabi niya nang buhay pa siya, pinatay po ito, inambush ito sa harap ng provincial capital ng Antique. I think that was 1986. Yeah, mag-i-snap elections noon, ano? Very scandalous po ang krimen na ito. Parang Escalante massacre din doon at parang Mindiola massacre, ano? So itong si Governor Javier noon, Evilio Javier, na ang paborito niyang kanta ay ang To Dream, The Impossible Dream, no? Ang sabi niya, ang pagserbisyo sa gobyerno bukot burugasan, bukot paranublion. Karaya po yun, ha? Ang pagserbisyo sa gobyerno bukot burugasan, bukot paranublion. Anong ibig sabihin po nun? Ang sabi niya, ang paglilingkod sa pamahalaan
ay hindi po dapat gawing bigasan at hindi dapat ito ay parang iyong ipinamamana at mamanahin mo. Yun pong ibig sabihin niya. Ang pagsiservisyo sa gobyerno, hindi, or sabi niya, bukot burugasan, bukot paranublion. Yan, karay-apo yan ha. So hindi dapat ginagawa na parang minamana mo o ipagmamana mo at hindi mo pwedeng gawin na kabuhayan mo ang pagiging nasa gobyerno. Exactly! Yan ngayon po ang ginagawa nito ng mga alipures ni Marcos sa pangunguna ng kanyang pinsan. Kung hindi pa tayo maiskandalo nito, hindi ko po alam sana napunta ang ating sense of morality for right and wrong. Hindi ko po alam kung kaya pa nating lunukin ito ang mga ibinubulgar ngayon ni Ka Eric. This is terrible. At malamang sa malamang po ay ganito din po ang pakinabang ng mga komunistang teroristang CPP, NPA, NDF sapagkat binubuhusan din po sila ng laksa-laksang mga pundo at ginagamit sila bilang mga attack dogs, no? Mga political Doberman and Rottweiler ni Marcos at Romualdez, itong mga hilaw na komunistang akbayan, no? Na sa sobrang pagyaw-yaw niya, ngumingiwi ng kanyang muka, no? Itong si Sindanya, no? Akala mo, napaka-righteous, no? He acts like more than poopish than the Pope, no? Parang Santo Papa na walang kasalanan, tumanggap ito po ng suhol sa pamamagitan po ng ayuda-ayuda at mga infrastructure project na nagkakahalaga ng 150 million pesos. Hindi pa kasama ang extraordinary fund nila na liquidation by certification lang. Walang mga resibo at walang clear and very substantial transparent audit report, no? Papel lang. Certification by mere, liquidation by mere certification lang. So itong mga hilaw na komunistang akbayan at ang mga komunistang teroristang kasabwat nila at ang mga dilawan pinklawan zumbis ni Dilima, nila Trillanes at nila Jokno, silang lahat po ay nagsama-sama. Tahimik sila, walang imik dito sa napaka-iskandaluso at napakagarapal, sobrang gahaman na pangungulimbat at pandudurobo sa kaban ng bayan. Bakit? Sapagkat kasabwat sila. Kasama sila. Iyon ang katotohanan dyan. At ang common denominator sa kanila, basta birahin lang ang Duterte, birahin si Pangulong Duterte, ipitin at durugin si Sara Duterte, okay na yan. Basta larga lang sa pangungulimbat, larga lang sa ghost projects, larga lang sa mga ayuda na kino-convert into cash, walang problema yan. Kaya nga, hindi po ito lahat mangyayari kung hindi po pinapayagan, hindi kinokonsente, at hindi pinapakinabangan ni Marcos ang ganitong setup na ginagawa ng kanyang pinsan. Clearly and obviously, alam ni Marcos ito lahat. He can never feign innocence. Hindi siya pwedeng magmaang-maangan po dito sa ganitong kaiskandaluso na mga pangungulimbat sa kaban ng bayan, paimbestiga pa sa flood control. Ayon, hindi na niya makokontrol ngayon. Nagbubulgara na at nagpapalaga na ang mga local officials na tinapakan at isinantabi po ng mga buaya at magnanakaw ng mga kongresista at mga kontraktor at mga kontratistang mafia nila. Nag-react na si Governor Dolor sa Mindoro, si Governor Daniel Fernando ng Bulacan. Nag-react na rin po si Mayor Vico Soto ng Pasig, Mayor Magalong ng Baguio, Mayor Raisa Trenya sa Iloilo City. Ayun. Sana po may ganong boses din ang bagong halal na gobernador ng Cebu na si Gobernador Pambari Quatro, na alam natin may flood control projects din na pumasok dyan by the hundreds of millions or by the billions. Sa Iloilo City alone, 600 million po. Mga kababayan, ang pinapaimbestigahan. And in totality, mga 4 billion na mga flood control projects. Initially, ang banggit ni Marcos na makita niya, defective, substandard, and obviously, kinurakot. Ayun. Similarly with Bulacan. At ganun din po sa Oriental Mindoro.
mga kababayan. Kahindik-hindik po ito. So anong mukha mayroon ipakita si Marcos sa pag-host ng ASEAN Summit na gagastusan ng 17 billion pesos in 1 week's time at magkakahalaga ang equivalent average nito ng 2.5 billion a day ang igagastos para po sa mga pagkain, sasakyan, billeting, at mga inumin, alak, laklak ng mga bisita niya sa ASEAN. 2.5 billion a day, mga kababayan. That's more than 17 billion in 1 week. My goodness. So anong mukha ang ipapakita niya kung ganito kalawak at ganito po kalubha at kamalaganap ang pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan? Ang pinag-uusapan natin, flood control projects pa lang. Mga kababayan, hindi pa natin pinag-usapan ang mga kalsada, mga farm-to-pocket road. Si Araneta, Romualdez at Hontiveros, mga political front at sila ay kasabwat sa NPA. Ayun, sabi ni Akusi. Janet Marquez, shout out ka Eric from San Diego, California. Renato, kaway-kaway. Langging, good morning to you. I have to call you for a situation. Wait lang after nito. Mai Perez, God bless po Doc Elmer. Nandyan si Doc Elmer. Crisanto Regidor, maayong buntag ka Eric. Ka Eric, yung mga NPA na sa Bicol pa, since meron na po mga kakilala doon, kaya sinabi nila ang SunWest. Yes, that is true. Kasi nakaharap ko po mismo si Saldico. Kaharap namin siya ni former NICA Director General Alex Paul Monteagudo. At ang kanyang Chief Security dating General at naging Director ng NICA sa Region 5 sa Bicol, Ilonggo. At kakilala ko rin po. At ganoon din po ang iba pang nag-set up ng meeting na yon. At binanggit niya na hindi kakayanin daw na mag-put up ng CAFGU dahil nasusunugan pa rin ang mga projects nila, kaya nagkaroon na sila ng NPA fund support. Natulala bigla si National Intelligence Coordinating Agency NICA Director General Alex Paul Monteagudo. Nahiya siyang magsuplak kasi si Saldico ang nag-host ng meeting, no? Dahil tutulungan daw niya ang sambayanan, no? Well, hindi ko na i-mention yung ibang mga pangalan doon ng mga nag-set up ng meeting na yon. Pero nagulat ako sa kanya nang sinabi niya, shout out from Sydney, Australia, si Renaldo Martinez. Boss Vin Gaming ba? Boss Vin Gaming. Bakit po pati yung sabi ni Joel Villanueva na Bingo Plus? Ang Bingo Plus ba kay Saldico? Hindi yata eh. Sa mga tangko yata. Okay. Case Wyoming, sa isulong after Blue Ribbon. Sana po. CG Betty, Lydia Fat. Hindi siya mataba pero Fat lang apelyido niya. Mark Sangel, God bless you, mabuhay ka ka Eric at napakaganda ng talakayan. Okay, Doc Elmer, I'll call you after nito. Timothy Bakdayan, palabigasan na lang talaga ang politics ng mga politikong congressman. Ayan. Dito naman po sa ating Facebook Live, always take a look at Mayor Magalong, 10% to contractor. Mahigit po 10% na ngayon, Solanoy Frobil. Umaabot na po ng 40% ang kickback o SOP, mga kababayan. I have never seen a corruption and plunder so scandalous and so systematically executed right at the very face of the people, at alam din ng Pangulo ng Bansa, ngunit wala siyang nagagawa. Hanggang pro forma lang sa paimbestiga-imbestiga. This is already the lifeblood of the country. Ang sinasaksyon nila Boy Dracula. And wala pong nananagot, wala pong napatutunguhan na uri ng imbestigasyon, sapagkat hanggang ngayon po, mga kababayan, ay hindi nakakasuhan at walang nagagawang case build up and clear criminal prosecution against sa kanila. Yan pong dahilan kung bakit nararapat lamang na ibalik ang parusang bitay sa kasong plunder, at hindi dapat 50 million ang threshold para ma-qualify sa plunder ang krimen, no? Dapat 1 million pwede na sa plunder, mga kababayan. And then ibalik na po natin ang death penalty.
para mabawasan po ang mga salot at hayop sa loob ng Kongreso. At ilagay po natin sa fixed salary sila. At hindi sila pwedeng humawak ng pondo at proyekto. At ang COA po maglagay ng opisina sa lahat ng agencies of government, no, na pwede nilang i-audit monthly or even po lahat ng projects ay ino-audit kaagad ng COA. Malinaw po na dapat may mga reformahin tayo. So wala pong ganong direksyon ang kay Marcos na mga pro-forma na gimmick na ito, mga kababayan. Kung kaya, isa pa sa binabantayan natin, magkano ang kickback sa gagawin po nilang 17 billion for 1 week, equivalent to 2.5 billion pesos a day. Billion na mga dapat nagagastusin daw sa pabongga-bongga na pag-host ng ASEAN Summit. No? I think September na ito or October. Ang ASEAN Summit, mga kababayan. So, babantayan po natin ito. Sapagkat lahat po ng mga pangungontrata sa gobyerno, kung pati laptop pinapatulan ni Saldico, ay malamang pati toothpaste at supply, pinapatulan nito, walang pinapatos, no? Kaya hindi katakataka bakit siya yumaman, no? Hanggang sa Misibis Bay na pagbubuo nito, kasi hindi naman po siya nanalo ng loto. Hindi rin po siya ipinanganak na ganon kayaman. So ang kayamanan nila nanggaling talaga sa kanilang diskarte sa mga proyekto sa gobyerno. Kagaya po nitong tatlong kumpanya na may mga proyekto sila sa Iloilo City, lalo na po ang dalawa sa tatlong ito, like Alpha and Omega, St. Timothy at saka St. Gerard. Na dalawa po dito ay may kumpanya sila na nangungontrata sa Iloilo City worth more than 600 million pesos flood control projects that upon initial ocular inspection conducted by Marcos Jr. together with City Mayor Raisa Treñas po, nako mga kababayan, solid na kinurakot. At ngayon ay mukhang nagpa-panic mode si Congresswoman Jamjam Baronda na sagutin ito sapagkat hinahabol ngayon ng local government ng Iloilo City ang ganitong kaiskandaluso na mga pangungontrata sa flood control projects na imbis kontrolin ng baha, lalong pinabaha ang lungsod ng Iloilo. Ganon din po nangyari sa Bulacan at sa Mindoro at marami pang bahagi ng Metro Manila, kagaya ng ibinubulgar din ni Mayor Vico Soto. At iisa po ang denominator dito, si Saldico at itong mga kumpanya ng Hightone, Sunwest, itong St. Timothy, St. Gerard, Alpine Omega, and ito pang bugos na kumpanya na 250,000 lang. Ang paid up capital ng ngungontrata ng bilyones na kontrata, isang common denominator. Kay Romualdez dumadaan po ang kanilang pagkubra at pagkopo ng mga proyekto. At kapag dumaan kay Romualdez, hindi po katakataka na may benepisyo din si Marcos. It is very logical. You don't need to be a rocket scientist to understand that. Kung hindi ito kinokonsente ni Marcos dahil nagbibenepisyo talaga siya, ibig sabihin from the very start, kasabwat talaga siya. Dahil gusto niya ang disenyong ito. Ngayon magmaang-maangan sila. At parang gusto pa siyang isalba ni Congressman Toby Chanco, nakawawa si Marcos kasi kinukuha ng Kongreso nila Martin Romualdez ang pondo. Nako, ikaw ang presidente, ang magdidikta at ang magkukumpas ng pondo ay ang Speaker of the House. Pwede mong sipain yun. Because he is only Speaker dahil pinayagan mo maging Speaker of the House siya. Pero he does not own the government, neither does he own Congress. Ikaw ang presidente. Pero dahil wala sa katinuan, itong gobyernong Marcos, nakikita natin na siya pa ang nagmamakaawa. Kunwari, kay Martin Romualdez. But we do not believe that. Sa ganito nila kakagarapal sa pera at pagkagahaman, papayagan nila na ang mga katayan at mga kasindikatuhan ang magpapartidahan ay sila Saldico at sila Martin Romualdez lang? No. Marcos is himself a direct beneficiary of this monumental restoration of systematic plunder and corruption na nagaganap sa ating bansa. And that is an incontrovertible truth. Hindi po yan mapasusubalian na katotohanan. Maraming salamat sa pagtitiwala nyo kay Ka Eric. Maraming salamat po sa pakikipagkaisa nyo sa channel natin, Ka Eric Celis YouTube channel.
at ka Eric Jeff Celis Facebook Live, no? At sa gustong tumulong po sa akin, sa advocacy ko, I request and sincerely, humbly appeal na idirekta na lang po kay Langging sa pamilya ko ang number po ni Langging para makapag-coordinate kayo kay Rohilda Celis. Ang wife ko ay 0916-308-7710 plus 63-916-308-7710. Voluntary support po yan. Wala po na ini-impose o pinipilit sa inyo sapagkat kailangan din po ni Ka Eric mag-survive at ng ating advocacy ay magpapatuloy.